Ang tatalakayin natin sa video na ito ay kung bakit May 13th month sa Torah calendar. Nakalaan sana para sa isang serye ang paksa na ito, pero dahil nagkataon na 13th month ngayong March 2024 sa ating calendar na sinusunod, at leap year naman sa Gregorian calendar, ay talakayin na natin ang tungkol sa leap month o 13th month. Sa Hebrew ay hindi leap year o leap month ang tawag ng mga Jews dito. Ang tawag ng mga Jews sa Hebrew ng taon na may extra month ay Shana Miyuberit. Ang ibig sabihin ay pregnant year. Ang tawag naman ng mga Jews sa extra month ay Adar Bet o Second Adar. Pero sa atin sa channel na ito ay hindi tayo gumagamit masyado ng mga pangalan ng months. Mas gusto natin ang original na tawag sa Torah ng mga months ayon sa ordinal numbers ng mga ito. Nagkaroon na naman ng kalituhan at pagtatalo ngayong taon ang mga Messianic at Hebraic believers sa buong mundo dahil ang iba ay nag-umpisa na ng New Year nitong March 11, 2024, samantalang ang iba ay sa April 9 pa. Ito ay dahil ang iba ay ang Abib Barley Season sa Jerusalem ang batayan ng umpisa ng taon. Kapag nakita na nila na nag-umpisa na ang Barley Season sa Jerusalem, ay ang unang nyumo na darating ay itatanghal na agad nilang bilang unang araw ng bagong buwan ng bagong taon. Ayon sa kanilang mga witnesses ay nakita daw nila na abib na ang barley crops o may green ears na sa Jerusalem na inumpisahan nilang tingnan noong February 2024 pa lang. Pero may nag-confirm ng March 7 na, at ang iba naman ay March 15 na. Naniniwala ang channel na ito na ang Abib Agricultural Season ay isa sa mga palatandaan at saksi para sa pag-umpisa ng bagong taon. Ito ang witness of the earth. Pero apat po ang witnesses na batayan ng channel na ito ayon sa banal na kasulatan at pang-apat lang po ang Abib. Ito ay ayon sa Genesis 1:14, kung saan itinalaga ng Elohim ang araw, buwan, at mga bituin. Sa sun malalaman kung mag-uumpisa na ang new day, sa moon malalaman kung mag-uumpisa na ang new month, sa stars malalaman kung mag-uumpisa na ang new year. Hindi po kasama dito ang Abib o spring season sa earth. Ang agricultural season sa earth ay dulot lamang ng galaw ng mga tanda sa kalangitan. Hindi ang Abib season ang nagdidikta sa mga tanda sa kalangitan kundi ang mga tanda sa kalangitan ang nagdidikta sa mga tanda sa kalupaan. Sa natural order of things ay may kailangan na maunang mabuo o matapos na bahagi ng panahon bago mag-umpisa ang isa pang bahagi ng panahon. Para itong wall clock na hindi pwedeng sabihin na 1 oras na o 2:00 na kung kulang pa ng 1 minuto. At hindi rin pwede sabihin na 1:00 pa rin dahil 1 minuto lang ang lagpas sa 2:00. Ganito rin po sa heavenly signs. Kailangan na matapos muna ang mga araw at buwan bago mag-umpisa ang bagong taon. Hindi rin pwede mag-umpisa ang bagong taon kung hindi pa buo ang mga araw at buwan. Higit sa lahat kung hindi pa nabubuo ang mga tanda sa kalangitan. Hindi masasabing unang araw ng bagong buwan na, kung hindi pa tapos ang kasalukuyang buwan. Hindi masasabing unang buwan na, ng bagong taon kung hindi pa tapos ang kasalukuyang taon. Ang sunrise ang nagsasabi kung umpisa ng new day na. Ang new moon ang nagsasabi kung mag-uumpisa na ang new month. Ang constellation of stars ang nagsasabi kung pwede na mag-umpisa ang bagong taon. Ito ang spring equinox day na nagaganap around March 20. Kaya hindi pa pwede mag-umpisa ng bagong taon kung hindi pa lumipas ang March 20. Lumalabas na unang magiging witness muna ang sign of the stars ang spring equinox, kung kailan ang sun ay bumabalik sa tapat ng constellation of Pisces sa kalangitan, at dumadaan sa tapat naman ng equator sa kalupaan. Kasunod na witness ay ang new moon conjunction after the spring equinox. Ang sunrise ang nag-uumpisa ng araw, hindi ang moon o ang conjunction o ang first visible crescent of the moon. Kaya hindi nag-uumpisa ang buwan kapag conjunction na o may sliver na ang moon kundi sa unang sunrise pagkatapos na mabuo ang cycle of the moon. Ang agricultural spring season naman ang fourth witness dahil ito ang epekto sa earth ng witnesses of the heavens. Tuwing spring ay nag-uumpisang sumibol at mamukadkad ang mga halaman dahil nag-uumpisang hamaba na ang araw kaysa sa gabi. Nag-uumpisa na ang mainit na panahon. Iyan po ay para sa mga lugar na may 4 seasons. Iba kasi dito sa lugar natin dahil 2 lang ang seasons natin. Kaya kung nakaligtaan mo na tumingin sa heavenly signs o sumubaybay dito,
Ang agricultural seasons ang reminder sa iyo kung anong bahagi na ng taon. Kaya nasabi ng Elohim na ang unang buwan ay sa panahon ng Abib o Spring, pero hindi po isang araw o isang buwan lang ang Abib para pagbatayan, at hindi sinabi ng Elohim na ito ang pinakatanda na uumpisahan na agad ang bagong taon kapag mahinog na ang barley sa Jerusalem. Muli, ang agricultural seasons sa lupa ay dulot lamang ng mga galaw ng mga tanda sa kalangitan, na ipaliwanag na po natin yan sa isang video kaya hindi na po natin pag-uusapan ang mga detalye dito. Panoorin nyo na lang po ang video natin tungkol sa Abib na ang pamagat ay, The Fourth Witness to the Year, The Meaning of Abib. Ito po ay part 6 ng serye natin na Determining the Times. Mas maganda po kung mapanood ninyo ang lahat ng paliwanag sa 4 Witnesses of the Year na ito. Makikita po agad yan sa ating playlist na, Determining the Times. May mga iba naman na hindi naniniwala sa March 20 equinox. Dahil gawa-gawa lang naman daw ito ng tao at hindi naman daw totoo na equal ang day and night kapag March 20. Kaya ang pinaniniwalaan nila ay ang equinox na nagaganap sometime between February and March. Ang ibig sabihin ng equinox ay equal lights. Ipapaliwanag po natin yan ng mas detalyado sa isa sa mga nakapila na future videos natin. Totoo po na hindi pantay ang haba ng araw at gabi kapag March 20. Ito ay dahil wala naman talagang equal day and night dahil sa ilang dahilan. Una, dahil hindi naman pantay ang posisyon ng mundo. Pangalawa, hindi naman pantay ang distance ng Earth sa Sun. Pangatlo, kahit naman equal 12 hours ang day and night ay hindi pa rin pantay ang light and darkness dahil may glow ang light bago pa ang sunrise at kahit tapos na ang sunset. Ang tawag po natin dyan ay bukang liwayway at takip silim. Pang-apat, ang sunrise na nakikita natin ay dulot ng atmospheric refraction kaya nakasilip ang sun kahit below horizon. Kahit ang equinox, na natatapat ngayong taon sa March 12, ay hindi rin equal day and night. Kung titingnan po natin sa simulations ng mga credible sources ay lumalabas na 12 hours and 12 seconds ang haba ng daytime noong March 12, 2024. So hindi pa rin exact 12 hours. Ang March 20, 2024 naman ay 12 hours, 6 minutes, and 45 seconds. At kahit nasabihin pa na mas nararapat ang equinox ay hindi pa rin pwede sa taon na ito. Dahil nag-umpisa na ang new month noong March 11 bago pa dumating ang equinox. Lalo na ang equinox sa Jerusalem ay noong March 16, 2024 lang. Isa pa, hindi pwedeng basehan ng taon ng equinox dahil paiba-iba ang petsa nito bawat taon. Minsan sa February pa. Ito ay dahil nga sa posisyon ng mundo at ang distance sa sun ay hindi pantay. Samantalang ang equinox ay almost every year ay natatapat sa March 20. Bihira yung March 21. At mas bihira yung March 19. Ang equinox kasi ay hindi nakabatay sa equal na haba ng oras ng araw at gabi. Ang equinox ay ang pagdaan ng sun sa equator ng Earth. 2 beses lang ito nagaganap bawat taon, tuwing March at September. Dito nakabatay ang tinatawag na solar year o ang tinatawag din na tropical year. Ito ay ang panahon na nakabuo ng ikot ang Earth sa Sun. Ang solar year ay binubuo 365.2522 days. Dahil hindi sakto ang araw at may naiipon na bahagi ng day na hindi nabibilang bawat taon. Naiipon ito kaya pagdating ng ika-4 na taon ay hindi na matatapat sa March 20 ang actual spring equinox. Yun ang dahilan kaya sa Gregorian calendar, na gamit ng mundo ngayon, ay nagkakaroon ng extra day pag 4th year ang month of February. Ang tawag nila ay leap year, gaya ngayong year 2024. Pero ang totoo ito ay leap day lang. Kapag hindi nagdagdag ng isang araw every 4 years ay maiipon ang mga hindi nabibilang na araw at lalaki ng gusto ang gap ng out of season. Gaya ng nangyari noong panahon ng mga Romans. Pero sa Hebrew calendar ay every 3 years nagdadagdag, hindi every 4 years, at hindi lang 1 day kundi 1 month ang idinadagdag. Kaya isang buwan ang idinagdag dahil mas maigsi ang araw ng lunar year kaysa sa solar year. Bakit isang buwan ang idinadagdag? Ang solar calendar year ay may 365 days, ang lunar calendar year ay may 354 days lang, kaya may kulang na 11 days ang lunar calendar bawat taon,
Kapag naipon sa loob ng 3 taon ang 11 days ay magiging 33 days, katumbas ng isang buwan. Yan ang dahilan kaya nagdadagdag ng 13th month kada 3 taon sa Hebrew calendar. Mababasa ba sa Bible ang 13th month? Sa umpisa ay hindi mababasa ang 13th month sa Bible dahil noong una ay walang 13th month. Ito ay dahil perfect order ang lahat noong likhain ng Elohim ang lahat ng bagay. Hindi niya nilikha na sira o may diferensya ang kanyang mga nilikha. Ang lahat ay may kaayusan. May mga naniniwala nga na noong ang lahat ay nasa perfect order pa ay walang pagtatalo kung paano mag-uumpisa ang new month. Kasi tuwing new moon ay nagkakaroon ng solar eclipse. Ang new moon conjunction kasi ay nagaganap sa tanghaling tapat kung saan ay may alignment ang sun, moon, at earth. Kaya kung perfect alignment ang lahat ay magkakaroon ng solar eclipse tuwing new moon noon. Malalaman agad na mag-uumpisa na ang new month. Sa halimbawa ng Bible ay may 30 days ang lahat ng months noong una, gaya ng halimbawa sa Noah's flood, na naipaliwanag na natin sa isang video. Ang tanong ay, bakit at paano naging 29.5 days na lang ang isang monthly cycle, bakit may 29th days lang na mga months? Ito ay dahil may pangyayari sa Bible na nagbago sa astronomical cycles. Ito ay naganap noong panahon ni King Hizkiah o Hezekiah. Mababasa sa 2 Kings chapter 20, na si King Hezekiah ay may sakit na ikamamatay at siya ay nanalangin sa Elohim na nakikiusap na siya ay pagalingin at dugtungan pa ang buhay. Ang hari ay nagtanong kay Prophet Yeshayahu o Isaiah kung ano ang tanda na siya ay pagagalingan. Ang ibinigay na tanda sa kanya ay kung ang anino ng sundial ni Ahaz ay umabant ng 10 degrees o umatras ng 10 degrees. Pinili ng hari ang umatras ang anino kasi mas madali daw ang umabant ang anino pero mahirap ang paatrasan o ibalik ang time. Kaya nanalangin ang propeta sa Elohim at ganoon nga ang nangyari. Umatras ng 10 degrees ang anino sa sundial ni Ahaz. Sa karaniwang pagbabasa, at sa mga hindi sumusunod sa mga sabbats at takdang mga kapistahan ng Elohim, ay parang ito ay kwento lang ng kagalingan ni King Hezekiah mula sa sasakit na ikamamatay niya sana. Subalit para sa mga masugid na tagasunod sa mga itinakdang kapanahunan ng Elohim, ito ay napakalaking bagay. Dahil ito ang dahilan kung bakit nabago ang monthly cycles at yearly cycles. Gaya ng sabi ng hari, mahirap paatrasin ang anino ng sundial dahil halos imposible na paatrasin ang oras, araw, o panahon. Hindi yun normal. At hindi yun nangyayari. Para mangyari ito ay kailangan na galawin ang Earth o ang Sun. Ito ay dahil ang oras o anino ng sundial ay nakabatay sa galaw ng Earth at ng Sun. Isang astronomical event ang kailangan na maganap. Ang tanong ay, ano ang ibig sabihin ng 10 degrees? O kaya ay ang 10 steps sa ibang translations, gaano kahaba ito? May mga bagay tayo na kailangan na unawain muna. Una, ang 10 degrees ay hindi nangangahulugan na 10 hours, na gaya ng akala ng iba. Dahil kung hours ito ay binubuo ng 20 hours ang pinapapipilian ng propeta sa hari. Anumang oras sila mag-umpisa ng araw na yun ay hindi makikita ni King Hezekiah kung natupad nga na 10 hours, dahil mayroon lang 12 hours sa daytime, at 6 hours lang mula sa noon time, paatros man o pasulong. Hindi naman pwede na early morning o late afternoon dahil wala na choices o pagpipilian. Hindi magbibigay ng ganoong pagpipilian ang Elohim sa hari kung imposible niya itong makita. Pangalawa, ang oras o hours sa sundials ay nahahati sa mga degrees. Hindi ito gaya ng mga oras natin ngayon na nahahati sa minutes. Ang 1 degree sa sundial ay katumbas ng 4 minutes, kaya ang isang oras sa sundial ay 15 degrees. Ngayon kung 10 degrees ang iniurong ng anino sa sundial, ito ay 40 minutes o 2/3 ng isang oras, kaya umatras ang oras ng 40 minutes noong panahon ni King Hezekiah. Ano ang naging epekto nito? Ang 40 minutes na ito ay binago ang haba ng panahon sa buong sansinukob, sa lupa at sa kalangitan. Nagdulot ito ng pangkalahatang pagbabago,
Ang nangyari ng minsan ay nagpatuloy mula sa panahon ni King Hezekiah at hanggang ngayon sa ating panahon. May mga naniniwala na ang mundo ang ginalaw, may mga naniniwala na ang araw ang ginalaw, kahit na alin paman, ay isa lang ang malinaw, apektado tayong lahat ngayon. Ang 40 minutes na ito ay naiipon bawat buwan at bawat taon. Mag-compute po tayo. Ang 40 minutes per day sa loob ng 30 days per month ay 1,200 minutes per month. Ang 1,200 minutes per month sa loob ng 12 months per year ay 14,400 minutes per year. Yan po ang naiipon na kulang na minutes per year. Ilang oras ang 14,400 minutes? Hatiin natin ito sa 60 minutes per hour ay makukuha natin ang result na 240 hours. Ilang araw ang 240 hours? Hatiin lang natin sa 24 hours per day ang 240 hours ay lilito ang resulta na 10 days. Kaya sa paglipas ng 3 taon ito ay aabot na sa 30 days ang kulang sa panahon. Katumbas na ito ng 1 month. Kaya nagdadagdag ng 13th month o intercalary month upang maging in sync sa seasons. Dahil kung hindi ay magiging 1 month na out of seasons tayo every 3 years. Kaya ang pagbabagong ito ay nagdulot ng mga buwan na may 29th days lang. Yumaksi ng isang araw ang buwan. Kaya nagkukulang ang 10 days sa isang taon, at kailangan magdagdag ng 13th month sa bawat 3 taon. Yan po ang batayan sa kasulatan kung bakit may 13th month sa bawat 3 taon. May halimbawa ba ng 13th month sa Bible? Mayroon po, hindi direktang binanggit ang 13th month sa Bible pero ipinakita ito sa pamamagitan ng pagbibilang. Mababasa ito sa Ezekiel chapter 1, verses 1 to 3, ay kinausap ng Elohim si Yechezkel o Ezekiel sa ika-5th day ng 4th month ng ika-5th year ng paghahari ni King Jehoiakim. Sa chapter 3, verse 16, ay sinasabi na kinausap siya ng Elohim sa pagkatapos ng 7 days bago nagumpisa ang bilang ng 430 days, kaya ang ika-7 araw mula sa 5th day ay papatak sa 12th day. Sa chapter 4, verses 4 to 6, ay inutusan ng Elohim si Prophet Ezekiel na humiga na patagilid sa kaliwa ng 390 days, at tumagilid naman sa kanan ng 40 days. Kaya sa kabuuan ay 430 days. Sa chapter 8, verse 1, ay natapos ni Prophet Ezekiel ang 430 days sa ika-5th day ng 6th month ng 6th year na. Magbilang tayo ng mga araw, ang ika-7 araw mula 5th day ay ang 12th day ng 4th month ng 5th year, kaya may 12 days na lumipas sa buwan na yun bago nagumpisa ang pagbilang, kaya may 18th days na natitira sa 4th month, kaya may 18th days sa 4th month na kasama sa bilang ng 430 days, kung ipagpapatuloy natin ang bilang ng mga araw gamit ang Salaita na months na may 30th at 29 days, kasama ang 13th month, ay aabot ng 436 days mula sa 13th day of the 4th month of the 5th year hanggang sa 5th day of the 6th month of the 6th year, kaya ito ay may margin of error lang na 6 or 7 days, pero ito lang ang pinakamalapit na paraan upang makalapit sa 430 days gamit ang mga petsa na binigay sa kasulatan. Kahit anong computations at scenarios ang gawin sa simulations ay hindi makakalapit sa 430 years kung walang 13th month, kaya ito ang katunayan sa Biblia ng 13th month. Paano naman yung tungkol sa every 3 years? Bukod sa computations o mga pagbilang ng mga araw, ay ipinahiwatig din ang 3-year span sa pamamagitan ni King Hezekiah. Ang 1 day sa prophecy ay katumbas ng 1 year, kaya posible na ang 3rd day na pahiwatig dito ay katumbas ng 3rd year. Paano naman yung 11 days na difference kung lumalabas na 10 days lang ang nakita natin sa computations? Anong nangyari sa 1 day? Ganito po yun. Hindi kasi exact whole numbers ang actual days ng solar at lunar years, ang isang solar year ay 365.2522 days, at ang isang lunar year ay 354.3671 days, kaya ang actual na difference ay 10.8851 days, almost 11 days pero hindi pa pwede bilangin na 11 days kasi kulang pa, kaya halos problem solved na lahat sa video na ito.
Kaya mga kababayan, naipakita na po natin ang mga batayan ng 13th month ayon sa banal na kasulatang Hebreo. Harinawa, ay nakatulong ang video na ito upang kayo ay malinawan at makasamba sa Elohim sa tumpak na itinakdang panahon. Hanggang dyan na lang po muna. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, puna, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.